Pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging magal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga mabuting pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin ko ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga mabuting pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga mabuting pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Aming Panginoon, maghari ka. Maghari ka sa buhay namin. Maghari ka sa puso namin, Panginoon. Sa aming isip, sa aming nilaw. Maghari ka, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon. Ikaw, Panginoon, maging sandigan namin, Lord God. Maging gabay namin sa buhay, Lord God. Lord God, this morning, Panginoon, kaya ito aming pasalamatan ka at ako, Lord God. Mother, sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo. Habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig. Itatanghat sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Ilipahad sa kalangitan ang iyong kalwalhatian. Nagapilan mo'y di mapapantayan. Walang hanggan, tapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo. Habang buhay magpupuri sa'yo.
Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Ilipas sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, nagkakilang mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo, Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo, Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Ilipas sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Ilipas sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Ilipas sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Yes, Lord, walang salita na makapag-describe ng aming pong pagpupuri sa inyo. Maraming salamat dahil sa mga awit na ito, amin pong may papahayag ang aming pong pasasalamat at pagpupuri. Lord, salamat sa inyo pong katapatan. Salamat sa inyo pong pag-iingat. Salamat sa mga pagpapala na aming pong tinatanggap sa araw-araw ng aming pong buhay. Salamat, Panginoon, sa inyo pong pag-ibig. Ang aming pong pagparito sa lugar na ito ay bunga, Panginoon, ng inyo pong biyaya sa amin, Panginoon. Na bilang isang tahanan, bilang katawan ninyo, Panginoon, sa lugar na ito ay kami po ay nagtitipon para, Lord, lagi naming iisipin ang inyong kabutihan sa amin. At dahilan para kami din po ay magmahalan bilang mga magkakapatid. Lord, sa umagang ito, muli kami po ay makikinig ng inyo pong salita at ihanda po ninyo ang aming mga puso at isipan. Buksan ninyo ito, ang aming puso, para aming pong maintindihan at ma-apply namin sa aming mga buhay ang inyong mga ituturo sa amin sa umagang ito. Lord, i-ready ninyo at sa gabay ng Holy Spirit, puspusin ang bawat isa upang, Lord, maintindihan ang salita ninyo. Kayo po aming magiging tutor, magiging teacher namin this morning. This we pray, O Lord, in Jesus' name, ang natin magsabi ng Amen and Amen. Ayan po. So, pwede na po tayo maupo at
Batiin po ninyo ang inyo pong kapatid na katabi ninyo ng isang mapagpalang umaga. At kung ang katabi mo ay isa pong tatay, isang daddy, isang papa, batiin mo ng Happy Father's Day. Okay, so ayan po. So let's settle down and i-ready po natin yung ating pong mga sarili sa ating pong reading. And of course, yung ating pong pakikinig ng word ni Lord. And syempre, masayang-masaya po ako today dahil syempre nakita po kayo at makasama namin kayo and excited na ibahagi ang salita ng Diyos. And syempre, sa buwan na ito ay inaaral po natin yung ating pong theme. Ang theme natin ay, what is our theme, mga kapatid, for the month of June? Walking the way. Ayan. Walking the way, faith in motion. Ayan. So, naglalakad sa daan. Kasi ang daan ay, sino po? Si Jesus Christ. Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Ayan po. And of course, kasama po nung paglalakad natin at pagsunod natin sa ating pong Panginoon, nandyan po yung pananampalataya na hindi po nakatigil, kundi ito po ay patuloy na kumikilos, faith na may ginagawa. Kaya tayo po'y lumakad na. Okay? Hindi yung baka lumakad kayo at iiwanan niyo po ako. Hindi po yun. So, kumilos na po tayo. So, tama na po yung tambay. Okay? At walang ginagawa. Dahil, naniniwala po ako na tayo po dito ay tinawag ng Diyos sa isang pananampalatayang kumikilos, isang pananampalatayang may gawa. Kasi nga po, yung idea, yan, okay. So, sandali lang. Nasaan na ba? Okay, yun. Ang takeaway po natin, mga kapatid, is ang tunay na pananampalataya ay hindi po nanatiling theory or emosyon lamang. Ito po, sa slide po natin, ang sabi po dyan, ito po'y kumikilos sa pamagitan po ng pagtitiwala, pakikinig sa word ni Lord, at sumusunod. Kahit na parang, kahit na wala pa tayong nakikitang patunay sa buhay natin, ito po ay faith na walang buhay, walang patutunguhan. At ang kinalulugdan ng Diyos na faith ay faith na dapat kumikilos. Meron po tayong ginagawa. Dahil sabi nga po ni Santiago sa chapter 2 verse 26, faith without action is dead. So ayaw naman po natin na itag yung faith natin as dead. Sino dito ang gusto na ang faith natin ay patay? Kasi wala tayong ginagawa. So dapat po, kung gusto po natin na kalugdan tayo, matuwa ang Diyos sa atin, dapat ang pananampalataya po natin ay kumikilos. Meron po tayong ginagawa. Kaya aalamin ko at makikita ko kayo kung kayo kumikilos. Okay? Sige, so buksan po natin yung ating pong Bible. So tingnan ko nga kung kumikilos kayo. Buksan ninyo yung inyong Bible. Yan, meron ako nakikita dito, nagbukas na ng Bible. Ngayon, kung wala po kayong physical Bible, pwede din naman po yung inyong pong mga Bible app po dyan. At buksan ninyo sa John 4, okay? Chapter 4, verse 43 to 54. At pinamagatan po natin yung ating pong message ngayong umaga, faith that acts and trust. Isang pananampalataya na tumikilos at na titiwala. So dito po sa chapter na ito, makita po natin ang pagpapatuloy ng ministry ni Jesus Christ mula sa Samaria. Natandaan po ninyo yung message last Sunday, it's about a Samaritan woman. So ibig sabihin, ang place ay nangyari saan? Sa Samaria. And sa bahagi ng 43 to 54, dito po ay umalis na si Jesus Christ sa Samaria. And saan po siya papunta? Siya ay pabalik sa Galilee. Okay? Sa Galilee. At yung story na ito, ipapakita po sa atin dito sa Ebanghelyo ni John
kung papaano dinala o transfer, nilipat, may pagkilos, ang lalaki o isang opisyal ng pamahalaan mula sa isang pananampalatayang nakadepende sa himala patungo sa isang pananampalatayang kumikilos dahil sa salita ng Diyos. At titingnan po din po natin yung contrast. Ibig sabihin ng contrast, yung how things are different between the Samaritan woman and that official or yung nobleman. Not to compare them, pero yun nga, makita lang po natin yung dalawang mukha ng pananampalatayang kumikilos. So, tanongin mo yung katabi mo kung ready ka na bang makinig. Ayan, ready ka na bang makinig? Anong sagot? Yes, ready na siya. So, buksan natin, at dahil maiksi lang naman po ito, babasahin ko po sa magandang balita Biblia sa Tagalog, simulan po natin yung pagbasa. Pagkaraan ng 2 araw, bumalik si Jesus sa Galilea. Si Jesus na rin ang nagpatotoo na isang propeta'y hindi itinagalang sa sarili nitong bayan. Pagdating niya sa Galilea, ay mabuti ang pagtanggap sa kanya ng mga taga-roon, sapagkat nasa Jerusalem din silang noong Fiesta ng Paskwa at nakita nila ang lahat ng kanyang ginawa roon. Nagpunta muli si Jesus sa Cana sa Galilea kung saan ginawa niyang alak ang tubig. Sa bayan naman ng Capernaum ay may isang pinuno ng pamahalaan. Ang anak niyang lalaki ay may sakit at naghihinalo na. Nang mabalitaan niyang bumalik si Jesus sa Galilea mula sa Judea, pinuntahan niya ito at pinag-usapang pumunta sa Capernaum upang pagalingin ang kanyang anak. Sinabi sa kanya ni Jesus, hanggat hindi kayo nakakita ng mga himala at mga kababalaghan, kailanman ay hindi kayo sasampalataya. Ngunit sinabi ng pinuno, tayo na po Panginoon, bago mamatay ang aking anak. Sumagot si Jesus, umuwi ka na, hindi mamamatay ang iyong anak. Naniwala ang lalaki sa sinabi ni Jesus at umuwi na nga siya. Sa daan pa lamang ay sinalubong na siya ng kanyang mga alipin at sinabing, gumaling na ang kanyang anak. Tinanong niya ang mga iyon, anong oras nang bumuti ang kalagayan niya? Alauna po kahapon nang siya'y mawala ng lagnat o kulila. Naalala ng ama na noong oras na iyon, sinabi sa kanya ni Jesus, hindi mamamatay ang iyong anak. Kaya't siya at ang kanyang buong sambahayan ay sumampalataya kay Jesus. Ito ang pangalawang himalang ginawa ni Jesus sa Galilea pagkagaling mula sa Judea. Palain po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. So tayo po ay umupo at tayo po ay manalangin. God, Lord, Heavenly Father, maraming salamat po sa inyong pong salita. Sa mga oras na ito, as we reflect, Lord, sa salita po ninyo, nihiling po namin ang pagpuspos at paggabay ng Holy Spirit. Upang, Lord, maintindihan po namin ang mensahe po ninyo para sa amin. So po, Lord, ang aming pong samang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. So, tamang-tama po ang message po natin. Dahil today is Father's Day. It's about the Father, right? So, perfect. Talaga naman si Lord napakagaling talaga. Ano? No? Napakaganda ng timing ni Lord sa pag-plot nitong ating pong message. No? It's about the love of the Father sa kanya pong anak. Okay? So ngayon, kung inyo pong natatandaan, last Sunday, ay may pinakita pong mapa si Pastor Jeff sa inyo. Okay? So, sa preaching or sermon, it's very important na may idea po tayo sa mga mapa. Nang sa ganon, alam natin kung saan ba pupunta si Jesus Christ. Ano po ba yung lugar na pinag-uusapan dyan na nababasa po natin sa Bible? Tama po ba? So, lagi po nakakabasa po tayo ng lugar ng Jerusalem, ng Judea, ng Samaria, ng Galilee. Tama po ba? Even the Sea of Galilee.
So, sa chapter 4, kung titignan po natin, di po ba ang Samaria, kung saan, okay, kung ang mga taga-Judea o yung mga Hudyo ay nagsimba sa Jerusalem, tingnan niyo po, dahil ang mga Hudyo, merong social and religious rite. They hate Samaritans. So what they do is, instead of diretso na sana sila para makabalik sa Galilee, anong ginagawa nila? Nag-detour sila. Eh talaga naman, ano? So mapapalayo pa sila. No? Mapapatagal pa sila doon sa kanila pong biyahe. Pero itong mga Hudyo, yun nga, yung route nila, they will take to Galilee. Ito po yung blue. Pero, nung last Sunday, pinag-usapan po natin na si Jesus Christ, intentionally, hindi po niya ginawa itong ruta na ito para iwasan yung Samaria. What he did is, diretso. Pumunta po siya sa Sicar. Kung saan, doon niya na-encounter ang babae. Okay? Na pumunta ng balon para mag-igib ng tubig sa katanghaliang tapat. No? Na napaka-init. At alam po natin kung ano ang reason kung bakit ganon ang ginawa ng babae para umiwas dahil nahihiya siya sa kanyang sarili, sa kanyang pong sabihin natin makasalanang buhay. And there, nung ma-encounter niya si Jesus Christ, nag-minister sa kanya si Jesus Christ, at itong babae ito ay nabago ang buhay. Diba? And ang maganda sa kanya, hindi lang siya ang nabago. Ginamit siya ng Lord para mag-witness doon sa kanyang mga kababayan, at marami po ang naniwala kay Jesus Christ. So, ibig sabihin mga kapatid, yung pagiging intentional ni Jesus Christ para mag-minister, no, hindi exclusive, or even the salvation, yung kaligtasan ay hindi exclusive sa isang grupo lamang. Binuksan ni Lord ito sa lahat. At tayo po ay blessed, mapalad. No? Nasa umagang ito, I pray na mag-minister sa inyo si Jesus Christ para makilala niyo siya. At sabihin ninyo sa sarili, maniwala kayo na indeed Jesus Christ is the Messiah, the Savior, the Lord of my life. At yun nga po ang nangyari po sa babaeng ito. And sa map natin, please remember the places. So, kung si Jesus Christ, sabi nga po sa story, kung natatandaan ninyo, nag-request yung mga taga-Sicar na, Lord, magstay pa kayo ha. Ilang araw? 2 days. Bakit? Kasi doon sa umpisa ng verse 43, pagkatapos ng after 2 days, okay, nasa Galilee na po si Jesus Christ. So, pakitandaan ang mga lugar sa Galilee. Nandyan yung Nazareth, nandyan yung Cana, nandyan yung Genesaret, yung Capernaum. Ayan na. So, medyo... Okay, so narinig niyo po ako? Okay, so tutuloy po natin, ano? Para hindi po tayo maabala. Okay, so huwag niyo po akong tutulugan po dyan kasi madilim at hindi ko po kayo nakikita. Ngayon po, wala. Tuloy po natin. No? Tuloy po natin. Okay, so verse 43, sige, try natin, baka gumana na. Okay, sige po. Ginagalang ang propeta sa sarili niyang bayan. Yes, mga kapatid, no? Mainit, malugod ang pag-welcome sa kanya, hindi dahil
entertainment, palabas. Challenge sa atin is this. Ang faith emotion ba natin, which is yung faith natin, yung faith emotion, nakadepende lang ba sa kung may magandang nangyayari sa buhay natin? Ang faith emotion ba natin, ang faith in motion ba natin ay nakadepende lamang dahil sinasagot ni Lord yung mga prayers po natin? Dahil may favor, dahil may blessings tayong tinatanggap sa araw-araw? Ang tanong ko sa inyo, paano kung hindi na? Paano kung hindi na siya favorable? Kikilos pa rin kaya yung ating pong pananampalataya? Kahit na, bakit ganito, Lord? Ang tagal ko nang hinihingi ito sa inyo. Ang tagal ko nang pinagpipray ito. Bakit hanggang ngayon hindi mo pa rin sinasagot? Titigil na ba ang faith po natin dahil dito? At dito po papasok yung first point po natin. So if you have your ballpen and notebook, okay, sulat ninyo. Kasi maraming klase ng faith. Maraming klase ng pananampalataya. Depende. Okay? So sa context ng mga taga-Galilee, ang faith nila ay faith na nakadepende sa nakikita. Nagkakaroon lang sila ng faith kasi meron silang nakikitang favor. Meron silang nakikitang magaganda, mga himala, mga kababalaghan. Doon sila may faith. So anong klaseng faith ito, mga kapatid? Mababaw na klase ng faith. Tanong ko sa inyo, ganito rin po ba ang faith natin? May faith lang tayo kay Lord kasi, wow, Lord, thank you. Grabe yung favor mo sa akin. Mag-church ako lagi. Eh, paano kung may problema na? Paano kung unfavorable na ang mga nangyayari sa buhay po natin? Ayoko na. Hindi na ako mag-church. Mababaw na uri ng faith. Nakadepende sa nakikita. Gusto muna natin makita bago maniwala. Kaya, pagbulay-bulayin po natin ang mga bagay na ito. Now, tuloy po natin. Doon naman po tayo sa verse 46 to 49. Kung saan, sa kabila po ng kultura ng Galilee, still, Jesus entered Cana. O, ano po ang naalala po ninyo sa Cana? Ha? Cana. Anong naalala ninyo? Ito yung bayan o lugar kung saan doon ginawa ang unang himala ni Jesus Christ. Anong himala ang ginawa ni Jesus Christ doon? Yon, yung tubig, ginawa niyang alak. Yan. At doon sa Cana, okay, makinig kayo mabuti, mga kids, quiet po kayo, may isang lalaki na lumapit sa kanya. At sa verse 46, siya po dinescribe doon as what? Isang opisyal ng pamahalaan, isang nobleman, and sabi po ng Bible expert, maaring naglilingkod daw siya kay Hari Herodes Antipas. So, ibig sabihin po, kung ikaw ay isang nobleman, naglilingkod ka sa isang hari, aba, mataas ka, mayaman ka, may kapangyarihan ka, diba? Mataas ang katayuan mo sa lipunan, may influensya ka. Pero, ang taong ito, itong lalaking ito, may malaking problema. Anong problema niya? May sakit ang kanyang anak at ang kanyang anak ay naghihingalo. 50-50. Malapit nang mamatay. At nasaan yung kanyang anak? Nasaan? Sa Capernaum, sa bahay. Saan sila ngayon? Sa Cana. Now, mga kapatid, listen. Ang Cana, going to Capernaum,
ay mga nasa 32 kilometers. So kung lalakarin mo ang Cana to Capernaum, it will take you 8 hours. Oh, please take note of that. Now, balik po tayo sa lalaki. Dito po natin makikita na kahit anong yaman mo, kahit anong kapangyarihan mo, kahit may posisyon ka sa mundo, darating ang point sa buhay mo na kapag may problema ka, katulad ng problema niya na malapit nang mamatay yung kanyang anak, kahit anong yaman mo, hindi mabibili ng pera mo yung paggaling ng anak mo. Kahit anong taas mo, kung may problema ka, may sakit ka, wala kang magagawa. Kahit lahat ng ari-arian mo, ibayad mo sa doktor, Doktor, pagalingin mo ako, wala kang magagawa. Kung sasabihin ng doktor sa'yo, sorry, suko na ako sa sakit mo, wala na akong magagawa dyan. Kaya, umaasa pa rin ba tayo sa ating mga kayamanan? Umaasa pa ba tayo sa ating mga posisyon? Wala po yan. Kung bibigyan tayo ng malaking problema dahil wala tayong kontrol sa mga bagay na iyan. Kaya naman, anong ginawa niya? Binaliwala niya. Ano? Wala yan. Yung yaman ko, wala yan. Yung posisyon ko, wala yan. Anong ginawa niya? Naglakad siya para hanapin si Jesus. Now, ang Capernaum po ay 700 meter below sea level. Ibig sabihin po niyan, mababa siya kaysa sa Cana. Kung ikaw taga Cana, lalakarin mo 8 hours na paakyat. Tingnan nyo yung effort ng tatay. Kaya Happy Father's Day. And proud sa mga tatay na gagawin ng lahat para sa kanilang mga anak, para sa kanilang pamilya. Tanong ko sa inyo sa mga tatay, sa mga bagong tatay. Ha? Gagawin mo ang lahat, tama. Kahit uutang ka pa. Para lamang sa anak mo na may sakit. Mag-e-effort ka. Sa mga nanay na nandito, naku po, gagawin, tatambling ka. Para lamang sa anak mo. Dahil mahal mo ang anak mo. Di ba? Naglakad paakyat from Capernaum to Cana. Di ba? So makikita natin dito mga kapatid yung pagmamahal ng isang tatay sa kanyang anak. Ngayon, sa verse 47, nakiusap itong lalaki ito kay Lord na bumaba. Okay? Bumaba kasi nasa Cana sila para pagilingin yung kanyang anak. Pero ano yung sagot ni Lord? May pagkasarkasam. Tama? May pagkasarkasam yung sagot ni Jesus Christ. Okay, i-emphasize ko lang. May emphasis. Siguro may pabuntong hini. Ay, di ba? Pag ganun pa si Jesus Christ, siguro, ay, hanggat hindi nyo nakikita yung mga himalat kababalaghan, kailanman hindi kayo sasampalataya. Di ba? Ulitin ko. Hanggat hindi na talaga nakakita ng himala, hindi kayo sasampalataya. Tama? Yun yung reply ni Jesus Christ dun sa lalaki. Now, tanong, bakit naman ganun si Jesus Christ? Di ba? Ang sarcasm naman. Ibig bang sabihin walang awa si Jesus Christ? No, mga kapatid. It's just to show how insensitive this person. Okay? Hindi dahil itong lalaking ito, wala po siyang faith, pero yung faith niya kasi, nakatuon saan? Sa himala. Diba? Himala! Himala na. Thank you, Lord. So, pwede na, no? Pwede na tayong mag-aircon. Pwede na po ba? Basa na yung akin. Dalang, mag-ano muna ako. Hello po sa mga naka-live. Okay, naka-live po tayo. I-highlight nyo po para marami pong makapagpakinig po.
Are you there? Are you blessed so far, no, with our, no? Minsan, kailangan gawin na paggawa to ni Lord sa atin. Itetest tayo kung ano ba. Ang init na. Uwi na lang ako. Ang init kasi. Pero sana po, hindi na po, hindi na po siya. Siguro, more on the aircon muna tayo. And later on po, no, yung mga sounds po natin. So, yun po. Thank you po, Ate Joy. Okay. Now, okay, again, kaya naging ganun yung reply ni Jesus Christ is because ipaintindi sa lalaking ito, no, na hinahanap mo lang ako kasi meron kang gustong makuha. Naintindihan nyo, mga kapatid? Hinahanap nyo lang si Jesus Christ, hinahanap mo lang ako kasi meron kang gustong makuha sa akin. Gusto mong makita yung himala ko. Kaya ang malaking tanong dyan, paano na kung walang himala? Paano kung hindi sasagutin ni Lord yung prayer natin? Ayaw na rin natin. Di ba? Well, kung kayo naman ba, may sakit Tama? Pag sinabi ng doktor, wala na akong magawa sa sakit mo. Ikaw na may sakit, wala na rin. Wala ka nang gagawin? Wala. Suko ka na rin. Mag-aantay ka na lang din ng na mamatay. Di ba gagawa ka ng paraan? Kasi siyempre ayaw mong mamatay. Tama po ba? At siyempre pupunta ka na ng faith healer niyan. Pupunta ka na ng albularyo. Tama po ba? Ganun yung gagawin mo. At yun na nga yung ginawa nung lalaki. Bakit? Kasi faith na Uy, papagaling to ng sakit. Pupunta ako kasi yung doktor ko walang magawa. Naalala ko tuloy yung sa probinsya namin. Alam niyo po ba, ganito, short story lang. Meron silang na-discover na bata, matagal nang patay. Okay? Pero hindi naaagnas. Ito siyempre, ang tagal na tong patay, hindi naaagnas. Ngayon, ito, baka kumakain kayo, hindi naman, merong nagdi-discharge ng mga liquid sa mata, ilong, bibig, sa katawan ng batang ito na patay. Ang sabi, yung liquid na yon may himala para magpagaling. Na kapag pinahid mo, gagaling ka. This is a true story. Hindi ako nag-iimbento lang. Naku, maniwala kayo. Ang pila ng mga may sakit, naka-wheelchair, ganyan-ganyan. Ngayon, kung may taning ka na sa buhay at sasabihin sa'yo, uy, alam mo, sa istansya, naku, ang lalayo ng pinanggalingan, may mga taga-antike galing. Ang lalayo talaga, mga nasa city pa. Dumadayo pa sa amin para lamang makakuha ng liquid ng bata. At kung may cancer ka at may taning ang buhay mo, ay nako, kung may himala ito, iinumin ko to. Kayo ba, iinom kayo nung may nagdi-discharge doon sa bata? Ay, di mo ba? Ay, grabe, maniwala kayo. May mga siguros, may gumawa nun. Hindi lang pahid. Imagine, discharge ng bata. Siyempre, desperate Gagawin mo ang lahat. Look, tingnan niyo po yung pag-i-insensitive. Ito. Ano ang sabi ng sagot ng 49? Di ba sabi ni Jesus, hanggat hindi kayo nakakita ng kababalaghan, hindi kayo sasampalataya. Di ba? Pero anong sagot ng ng lalaki? Tayo na po. Tayo na po, Lord. Mamamatay na yung anak ko. Napaka-insensitive. Hindi man lang. Di ba sana naging remorseful man lang siya noon oo nga, Lord. Oo nga. Hanap nga lang talaga. Himala. Sorry po. Ano pong pwede kong gawin? Sana may ganun man lang sanang reaction yung lalaki. Pero yung reaction ng lalaki, iba. Tayo na po. So, ibig sabihin, mararamdaman natin yung urgency. Naintindihan niyo mga kapatid? Kasi kung kayo ay nasa kalagayan ng tatay, siguro gawin niyo na. Lord, tama na yan. Oo, sige, Lord. Sige, sasama na kayo sa akin. Kasi mamamatay, 50-50. Naging na nga yung anak ko. Saka malayo pa tayo. Maglalakad pa tayo. Hindi ka ba magmamadali?
Siyempre, di po ba? Emergency. Nakakalungkot po, no? Na we look at Jesus just as miracle worker. We seek Jesus because of His miracle. But not as kung sino siya. Kung sino talaga si Lord. And higit sa lahat, yung faith nitong official na to, may limit, may limitasyon. Inisip pa niya na dapat physically present si Lord sa Capernaum para gumana ang himala. Akala niya, yung power ni Jesus Christ para magpagaling, limited sa distance. Pag malayo, walang effect. Ganun po yung faith niya. Meron ba tayong faith because we are desperate? Kaya lang tayo nandirito, kaya lang tayo, doon pa lang natin naisip mag-pray. Kasi desperate na tayo. Doon pa lang tayo maalala si Jesus Christ. Kasi may sakit na ako. At may taning na at baka pag hindi pa rin ako lumapit, wala na eh. Hospital, doktor, ano magagawa ng doktor kung ito yung sakit mo? Doon pa lang natin ma-realize na I need God. Kailan sa moment ng buhay mo na napaka-desperate na doon mo palang naisip at na-realize mo, Lord, kailangan pala kita. And sana ito ay magandang reminder na kung binigyan tayo ng pagkakataon na pinagaling at mabuhay na muli. At hindi pinayagan ni Lord na mawala tayo sa mundong ito. Dahil naniwala ka na pinagaling ka ng Lord. Sino dito na yung pinaka-desperate moment niya na, Lord, parang ano ba to? Mamamatay na ba ako? Pero lumapit kang muli kay Lord dahil na-realize mo, Lord, kailangan kita. At pinagaling ka naman ng Lord. Now, tanong, kamusta na? Minsan, ganun, ano? Madali tayo makalimot. Parang nakakalungkot na ganun. Tapos babalik na naman tayo sa dating buhay. Mga kapatid, this is not me speaking to you. This is the Lord reminding us yung kabutihan niya sa atin. At sana wag nating babaliwalain na kung binigyan tayo ng chance ni Lord, na bigyan ng buhay, sana po gamitin natin yun para paglingkuran siya. Now, are we still here? Okay? Kasi po, no, pag desperate na, ayun, lagi na tayo nag-church. Nandito ka ba sa church dahil may problem ka na naman? Nandito ba tayo sa church dahil may problema ka? Sana hindi po ganoon. Sana nandito tayo sa church because gusto lang natin magpasalamat kay Lord. May maganda o may hindi magandang nangyayari sa buhay po natin. And, yun nga, tingnan natin yung contrast na. So, okay. Ayan na po yung klase ng pananampalataya na meron tayo. So, sa context ng mga taga-Galilee, meron silang faith, pero ang faith nila ay nakadepende sa nakikita. Doon naman po sa faith number 2, sa verse 46 to 49, desperate na kasi kaya may faith na. Pero kung happy-happy, wala. Pero pag may problema na, may faith na naman. Ayan. So right now, medyo maliit, pero sana makita po ninyo, let's look at the contrast. Okay? Yung Samaritan woman, tsaka yung opisyal, o yung nobleman. So, kasarian, babae. Sa culture nila noon, pag babae ka, mababa ka. Mababang uri. So, nakita natin, lipunan. Dahil, 5, may kinakasama pa na bago.
Look at that. Kung meron kayong kakilala na ganun, 5 ang asawa. Aba, baka gaganon ka lang. Madumi to. Makasalanan to. Ganun na siguro yung tingin natin. Yeah, ganun nga. Kaya, ang ginawa niya, para hindi siya makapaghalubilo doon sa normal na mga tao, tanghaling tapat kukuha ng tubig para lang mag-isa siya. Kasi may kahiyan sa kanya. Ang lalaki, mayaman, may kapangyarihan. Ano ang lahi? Samaritana, kaaway ng mga Hudyo. Ang lalaki, Hudyo, opisyal pa. Pero ito, sino lumapit? Jesus Christ sa babae. Yeah? Humanap sa kanya. Pero itong lalaki, ang opisyal mismo ang naghanap kay Jesus Christ. Saan nagsimula? Nagsimula sa isang espiritual na pagkauhan, yung babae. Walang pisikal na sakit. Ang lalaki, pisikal na sakit dahil may sakit ang kanyang anak. Mga kapatid, how are we? Pisikal na sakit o spiritual na sakit? How is our life right now? Are we sick? Physically? Spiritually. At ano ang pagkilos? Walang physical na himala na nangyari sa babae. Pero sumampalataya siya kay Lord, iniwan ang banga, nangaral sa buong bayan. Ang lalaki, humingi ng physical na himala, physical na presensya, bago lubos na sumampalataya. Mga kapatid, how is your spiritual life? Is your spiritual life sick? And you need miracle. Hindi physical na miracle. Walang hininging physical na himala. Alam po ang ginawa ng babae? Nakipag-usap. Nagkwentuhan lang sila. Tama! Meron bang ginawang kababalaghan si Jesus Christ? Wala naman. Nagkwentuhan lang. Pero sa pagkukwentuhan na iyon, na-uncover yung what? True, what? The true situation na kanya pong buhay. Natagpuan niya ang healing. Inner healing. Healing saan? Hindi healing. Okay? Kundi healing sa past hurts, traumas, or pains because of sin. Nabuksan ang kanyang kaisipan patungkol sa Diyos, na-convict sa kanyang kasalanan, naniwala kay Jesus Christ, nanampalataya. At ang faith niya, naging faith in motion. Bakit naging faith in motion ang faith ng babae? Kasi iniwan ng banga, tumakbo sa bayan, at naging missionary ng Samaria. Imagine, you are the first evangelist. You are the first missionary. Kamusta tayo? Binago ka ng Lord. Pinagaling ka niya. Physically, spiritually. Pero iniwan mo na ba yung banga mo? Ang babae, ano ginawa niya sa banga? Hindi na yan importante. Banga. Minsan may mga bagay na pinagaling ka na ni Lord, pero bit mo pa rin. Yung yung mga past mo. Iwanan na natin yung mga banga natin. At mag-testify tayo about Jesus Christ. Ang opisyal, na may pinag-aralan, mayaman, mataas ang estado sa buhay, nahirapang sumampalataya, hanggat, makakita ng physical na patunay. Now, ang question ko sa inyo mga kapatid, ang faith mo ba katulad nitong Samaritan woman? O nung opisyal na lalaki? Isipin natin, how is your faith right now? Kailangan talaga ba natin ng physical na himala bago tayo sumampalataya? O hindi natin kailangan ng physical na himala na may makita tayo, pero kailangan pala natin ng spiritual healing. Kasi wasak yung puso ko.
Isipin natin ito mga kapatid. Pero you know what? Gusto niyo ng good news? Ha? Ito yung magandang balita. Ano man ang sitwasyon mo, spiritual man yan o kailangan mo ng physical healing, hindi tayo iniwan ni Lord. Kung ano man yung antas ng faith mo ngayon, mababa man ngayon because of what happened to your life recently, mga kapatid, kailanman hindi tayo iiwanan ng Panginoon. Dahil gusto niya na ito ay ilimpak. Itaas ka. Palaguin yung iyong nawawalang nanghihinang faith. Mula sa isang pananampalatayang humihingi ng patunay tungo sa isang pananampalatayang kumikilos sa pagsunod. At ito po yung turning point ng story po natin mga kapatid. Sa verse 50, yan. Tawag dito, okay. Mamaya na po yan. Okay. Pero anong sagot ni Lord Jesus? Umuwi ka na. Hindi mamamatay ang anak mo. Pansinin ninyo, hindi sumama si Jesus Christ. Hindi dahil nalalayuan si Jesus Christ. No. Kasama-sama pa ako. 8 hours na walk yan. Hindi po yun, ha? Okay? Baka isipin natin, nagre-reklamo si Jesus Christ na nalalayuan siya. Kasi, si Jesus yun eh. Kaya niya mag-teleport. Isang igamo, nandun na siya sa Capernaum eh. Diba? Pwede. Kayang-kaya niyang gawin yun. Pero, ano ang kailangan lang? Ano? Word niya. Salita niya. Anong salita niya? Umuwi ka na. Hindi mamamatay ang anak mo. So, ano pong ginagawa niyo? Uwi na kayo. Ito ko. Okay. Anong ibig sabihin ng uwi na? Minsan, ang tagal na nating wala. Ibig sabihin, umuwi ka na kay Lord. Hindi yung kukunin ka ni Lord, ha? Sa langit, na umuwi ka na sa pabalik sa langit. Hindi ganun po. Okay? Hindi po ganun. So, kung ikaw official, tapos sabihin ng Lord sa'yo, umuwi ka na, ano gagawin mo? Magwawala ka? Makipagtalo ka? Lord naman! Huwag naman ganyan! Sumama ka na sa akin, Lord, maawa ka. Baka hindi tumalob yung himala mo pag malayo. Kailangan dapat present ka sa bahay, sa Capernaum. Lord, hirap na ako. Bigay mo na po. Ang tagal-tagal ko na itong hinihingi sa'yo. Yung ba tayo? Ang sabi ng verse, ano ang sabi ng verse? Naniwala ang lalaki sa sinabi ni Jesus at umuwi na nga siya. Yan ang faith in motion. Umuwi. Ang faith po natin hindi para magwala. Dahil hindi sinagot ni Lord yung mga prayers natin. Ang faith in motion, sinagot o hindi, may faith ka pa rin. Diba? May nangyari o wala. May nawala o may nadagdagan. Nandun pa rin po ang faith po natin. Ang pananampalataya ay ang hindi pagtayo, pagtalikod. No? Ang pananampalataya, kasi ang uwi, pwedeng uwi. Tumayo ka, may ginawa ka, tinalapuran mo yung kasalanan mo. At lumakad ka pa uwi, pabalik sa bahay ni Jesus Christ. Anong kailangan mong iwanan para makauwi ka kay Lord? Minsan, mga kasalanan natin, dahil kasalanan, ang ganda nito, ang sarap nito, hindi ako makauwi. Lord, hindi ako makauwi sa'yo. Gusto ko to, alagaan ko to. Meron ba tayong inaalagaan kasalanan para hindi tayo makauwi kay Lord? At yung ginawa ng opisyal, sumunod siya kahit wala pa siya nakikitang ebidensya. Ang hawak lang niya ay ano? Ang salita ni Jesus. At yun nga po, sa verse 55, habang pababa siya, sinalubong siya ng kanyang mga alipin. So doon pa lang sa daan, ang sabi ng alipin, uy, gumaling na po. Sir, gumaling na po yung anak po ninyo. And sa verse 52, anong tanong? Oh, anong oras gumaling yung anak ko? Kahapon po, 1:00 ng hapon. Nawala na po yung sakit niya, yung lagnat niya. At na-realize ng father
Yon ang eksaktong oras kung kailan sinabi ni Jesus, hindi mamamatay ang anak mo. Mga kapatid, anong pinanghahawakan mo ngayon? Is it God's Word? Or yung pinanghahawakan mo, fear, doubt? Na Lord, hindi mo kaya to. Kaya mga kapatid, as we end this message, paano po ba natin isasabuhay ang faith in motion sa linggong ito? Nawa, ang ating faith ay kumilos saan? Saan? Sa salita ng Diyos. Hindi saan? Sa kung ano yung nakikita. Hindi sa desperate ako ngayon. May problema ako ngayon. Malaki ang problema ko. Malaking hinaharap ko ngayon kaya may faith ako. Sana po hindi ganun yung faith natin. Kundi, may faith tayo na kumikilos saan? Sa salita ng Diyos. That is why, ang word ni God, it's a daily basis na kinakain natin, na pinapakinggan natin, na nginunguya natin lagi sa araw-araw. Hindi po siya tuwing linggo lamang na makinig kayo ng salita ni Lord. Yun lang ang faith ko. Sunday lang. No, mga kapatid, I encourage you, please, do it as your discipline. Do it as your habit. Kung may habit ka na mag-toothbrush every morning, bago kumain, pati pagkatapos kumain, natutoothbrush ka, grabe, ano? Bago kumain at pagkatapos kumain, natutoothbrush ka. Pero ang salita ng Diyos, tuwing Sunday lang, mga kapatid, do we have a faith that moves because meron tayong faith na kumikilos sa salita ng Diyos? Kaya ito pong challenge ko na magkaroon tayo ng faith in motion this week. Iwanan na po natin yung need natin ng physical na patunay bago tayo sumunod. Tigil na natin yung, Lord, i-prove mo muna sa akin para maniwala ako. May ganun ba dito? Naghahanap ka muna ng proof na, Lord, pakita mo muna sa akin na may miracle kang gagawin sa akin bago ako susunod sa iyo. Minsan ganyan, marami tayo, Lord, pag nabayaran ko na po muna yung utang ko, saka ako magbibigay. Lord, pag may trabaho na po ako, saka ako magbibigay sa church. Lord, kapag maayos na po yung pamilya ko, yung relationship ko sa asawa ko, bago ako mag-serve sa iyo. Ang faith in motion, sumusunod ka muna sa salita niya at makikita mo ang pagkilos niya. Doon pa lang po. Hindi yung susunod ka dahil meron munang mangyayari. No. Salita niya muna. Pakinggan natin siya. Kumapit sa salita ng Diyos. Ayun. Yun po. Kumapit sa salita ng Diyos. Alam niyo po, nung naglalakad yung opisyal, wala namang smartphone para mag-video call siya sa anak niya. O, kamusta ka na, anak? Wala po, di po ba? Pero gumaling yung anak niya. Bakit po? Kasi ang tanging hawak ng lalaking ito, kumapit siya sa salita ng Diyos na anong sabi sa kanya? Umuwi ka na. Buhay ang anak mo. Again, tanong ko sa inyo, ano ang magiging bit-bit mo ngayon this week? Bit-bitin natin ang salita ni Jesus. Dahil sa kanyang salita, anong meron sa salita ni Lord? Di ba ang daming mga promises doon? Di ba? Di ba ang daming mga pangako si Lord sa atin? So, doon tayo, mag-cling tayo sa kanyang salita. And the third one, ang pananampalatayang kumikilos na humahawa sa iba. Which is true. Di po ba? Sinong nahawaan niya? Family! Sa verse 53, kaya't sumampalataya siya at ang kanyang buong sambahayan. Dahil ang pananampalataya ng amang ito ay kumilos, ang buong pamilya niya naligtas. Mga tatay, taas ang kamay ang mga tatay ngayon. Kamusta po yung ating pong pananampalataya?
Nakikita ba ang ating faith ng ating asawa? Mrs. Tiples, nakikita mo ba yung faith ko? Di ba? Familiar, ano? O, familiarity talaga sa bahay. Gumanon siya. Di ba? Totoo. Tama? O, mga mag-asawa, di ba? O, pag nag-aaway na, o, yun. Tama? Tumatawa si Ate Cherry. Okay? So mga tatay, ito yung challenge sa atin. Nakikita ba ang ating faith ng ating mga anak? O kapag may problema na, umuwi tayong nagwawala. Natatakot yung family natin. Alam niyo po, ang pagsunod natin kay Lord, may impact yan. May epekto yan. Daddy Jason, sa anak mo, ang faith mo, may effect yan. Kaya congratulations. Congratulations po. Daddy na si Jason. Mga anak na po si Jaisel. Itong siguro mga a week ago. Ilang araw pa lang. So, mga kapatid, as I end, huwag natin pong hayaan. Ayan po. Conclusion. Huwag nating hayaang huminto ang ating pananampalataya tulad ng mga taga-Galilee na naghihintay lang ng himala o palabas. Gayahin natin ang babaeng Samaritana na naniwala at kumilos. Gayahin natin ang opisyal na naniwala sa salita ni Jesus at lumakad. Ating pong pakilusin ang ating pananampalataya ngayon. Tumayo tayo ng may kagalakan dahil kung ano ang sinabi ng Panginoon, tiyak na iyon ay kanyang tutuparin. Panghawakan po natin itong salita ng Lord sa atin. Basahin natin yung kanyang salita at mababasa natin yung kanyang mga pangako. Hindi man siya makikita sa physical. Hindi man siya makikita sa magkakaroon ka ng maraming pera, magkakaroon ka ng magandang bahay, magkakaroon ka ng sasakyan. It's not the physical thing na evident para masabi natin may himala. Ang himala ay ano? Pagbabago sa iyong buhay. Na meron ka pa rin joy. Na kahit umiiyak ang puso mo ngayon, may joy ka pa rin. Because the joy of the Lord is our strength. Kahit na pagod ka na, 2:00 ka nang natulog kasi may pinuntang ka kagabi, may joy ka pa rin. Kasi ang joy mo, yun yung strength mo. Ang joy ni Lord. Okay? Hindi yung si Ate Joy. Ay, siyempre, si Pastor Jeff, yun talaga ang strength niya. May joy siya. Pero, I mean, di ba? Tama ba, mga kapatid? Yung katabi mo, joy mo yan. Yung makita mo yung kapatid mo na ang tagal mong hindi nakita, ay, joy! Grabe! Yung effect mo, na, ay, nakita kita, sis! Nakita kita, brother! Di ba joy? Oh. Amen, mga kapatid. So, can we all stand up? And allow natin yung Holy Spirit na mangusap sa atin. Anong sinasabi ni Lord sa iyo? Anong sinasabi sa iyo ng Holy Spirit right now? Be alone with God right now. And sabihin mo sa Kanya, I don't know hindi ko alam talaga kung ano yung sitwasyon mo right now. Hindi ko alam. Hindi ko alam yung problem mo, hindi ko alam yung pinagdadaanan mo ngayon. Ano tinuturo sa iyo? Sa message na natanggap natin about this official, this man na desperado dahil mamamatay na yung anak niya. Pero nung makita niya ang Lord, gumaling. Gumaling ang kanyang anak. Mga kapatid, be alone with the Lord and just speak to Him. Kausapin mo siya.
What is God teaching you right now? Ano yung tinuturo niya sa'yo? Ang kailangan mo ba ay spiritual healing or physical healing? Manalangin ka. At panghawakan natin ang salita. Meron ka bang hiningi kay Lord na matagal mo nang hiningi pero wala pa rin? Ask the Lord right now. Dear God, Heavenly Father, narito po yung inyo pong mga anak. Alam ko, Panginoon, na alam ninyo ang nilalaman ng kanyang puso. Alam po ninyo ang sitwasyon ng kanyang pong buhay. At ang taong ito, itong kapatid ko na ito, itong anak ninyo, ay maring may mga pinagdadaanan. Maring meron siyang physical sickness na hinihiling niya sa inyo na siya'y gumaling. Maring ito po ay emotional sickness, spiritual sickness. But Lord, sa mensahe ninyo sa umagang ito, pinatunayan po ninyo na ang power po ninyo to heal us ay hindi limited sa distance. Dahil sa salita lamang ninyo, Panginoon, matatanggap namin ang inyong pong kagalingan. Lord, I pray, and I lift up to you, Panginoon, ang buong kapulungan na ito, na Lord, matanggap namin ang inyong pong nagpapagaling na mensahe. Na Lord, magkakaroon kami ng pag-asa. Na Lord, it's not about, Lord, the situation, a hopeless situation, but Lord, we have hope because it's not proof of himala o kailangan muna may kababalaghan na mangyayari para sumampalataya kami. No, ang hinahanap niyo, Panginoon, is our faith in you. Faith that, Lord, maganda man o hindi ang sitwasyon namin, hindi mawawala ang faith namin. Salamat, Lord, sa salita ninyo na nagpapaalala sa amin na kayo po ang aming pong healer. The healer of our physical pain, the healer of our emotional pain, at kayong healer ng aming pagkatao. Thank you, Lord, and we will bless you, and we will always lift up your holy name sa buhay po namin. Ito po ang aming pong panalangin sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi na, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang